Patuloy namang pineperwisyo ng baha ang mga residente ng Masantol sa Pampanga na tila tatagal pa raw ng isang buwan sa tansya ng lokal na pamahalaan. Pero ang problema ng mga residente doon, hindi lang pagkain o gamot, kundi mismong masisilungan. Live mula sa Pampanga, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, malakas ang buhos ng ulan dito sa kinalalagyan natin ngayon sa Apalit, Pampanga. Isa nga sa mga bayan dito sa lalawigan na baha rin ngayon. Samantala, kaninang umaga medyo maliwalas ang panahon sa bayan ng Masantol, Pampanga. Pero sa kabila nun, tumaas pa rin ang husto yung baha dahilan para lumikas yung may 800 pamilya roon. Bahagyang nakisama ang panahon sa Masantol kaninang umaga, kaya naging posible ang pagtawid sa Pampanga River ng ilang mga opisyal patungo sa mga barangay sa tabi nito. Matindi pa sa pagkain ang pangangailangan ng mga inilikas dito na walang masilungan at matulugan. Sa barangay Balibago, baha ang eskwelahan at simbahan na dapat sana ay evacuation centers. Kaya ang may 60 pamilya, ginawang evacuation site ang kanilang dike. Maswerte ang mga may tent na kayang magsilong ng 2 pamilya. Bigay niya nung bagyong Pedring. Buti na itabi niyo. Oo. Kasi may lalagyan naman siya, tinabi namin. Baka nga sakaling pumagyo uli, lumaki yung tubig. Yan. May itagay. 20 pamilya lang ang mayroon nito. Kaya ang iba, nagkukumahog sa paggawa ng masisilungan. Si Mang Cesar de Guzman, nagtahi ng mga sako. Kailangan niyo pantahiin yan. Dinding. Saan kayo nakakuha? Nangingi lang po kami. Doon sa may tindahan doon. Ito, kasya na to. Magkakasahin po namin. Sa tansya ng lokal na pamahalaan ng Masantol, 1 buwan pa ang itatagal ng ganitong baha. 26 na barangay ang lubog. 800 pamilya na ang apektado. Ito aabutin ng mga 1 buwan. Dahil sa walang labasan nakano na sa dagat. So ngayon, ang nangyayari, magkakati na lang ang tubig dito, magsusubside na lang through araw. Ganun lang ang mangyayari sa amin. Lahat ng tubig na nanggaling doon ng ulan, dito lahat bumabagsak sa amin, dito sa Masantol. Kaya nakikita natin yung circulation ng tubig, pumapasok kahit na low tide na ngayon, pumapasok pa rin sa amin dahil ito yung huling bayan papunta sa dagat. Ang iba, takot man sa ragasan ng tubig, pinipiling pakinabangan ng umaapaw na ilog. Iba-ibang isdang pang-ulam rin kasi ang nahuhuli rito. Hindi, kanina inuwi, medyo marami-rami ng konti. Kalahating balde. Jessica, ngayong hapon dapat magsisimula yung relief operations ng lokal na pamahalaan ng Masantol, Pampanga. Pero dahil daw sa taas ng baha, hindi nakarating yung truck na magde-deliver sa kanila ng mga pinabili nilang bigas at iba pang relief goods. Wala na rin daw mabiling mga relief goods sa mga grocery o iba pang tindahan dyan sa Masantol, Pampanga. Ayon sa alkalde ng Masantol, isang paraan para may makarating sa kanilang tulong ay ang pagsakay sa bangka o iba pang sasakyang pantubig. Yan ay kung mabuti ang panahon. Samantala, Jessica, ayon sa Public Information Office ng Pampanga, 319 pa rin out of 504 barangays dito ang lubog sa tubig baha at bukas kanselado pa rin ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan at wala ring pasok ang government offices, yung mga kapitolyo at mga munisipyo. Jessica. Okay, Trisha, just a quick rundown. Sa lahat ng mga bayan ng Pampanga, ilan ngayon ang binabaha? Jessica, ayon sa kanilang PIO, lahat ng bayan dito sa Pampanga ay may baha. Bawat bayan merong ilang mga barangay na baha. Kaya nga kahapon ay nagdeklara na rito ng state of calamity. At unang-una nga sa mga nagdeklara dyan ay yung bayan ng Masantol na nakararanas ng lubhang pagbaha nga ngayon. Kaya may ulan man o wala. Jessica. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Trisha Zafra.